Kagagaling lang ni Rolando sa kulungan. Bitbit niya ang isang lumang bag na may ilang pirasong damit. At tsinelas na halos mapigtas na. Hapon na nang makalabas siya, kaya nagmadali siyang sumakay ng bus pauwi sa probinsya. Pag-akyat niya sa bus, halata ang kaba sa kanyang muka. Marumi pa ang suot at may bahid ng pagod sa mga mata. Naupo siya sa bandang hulihan at huminga ng malalim. Pag-andar ng bus, agad lumapit ang konduktor. "Boss, bayad po." Sabi nito habang inaabot ang tiket. Napayuko si Rolando. Kuya, kulang po pera ko eh. Ito lang po yung natira." Sabay abot ng ilang pirasong baryang, tigli-5 piso. Napaangat ng kilay ang konduktor. "Kulang to boss, dito abot hanggang terminal." "Pasensya na po," mahinang sabi ni Rolando. "Galing kasi akong kulungan. Kalalabas ko lang at pauwi na sana ako sa amin." Napatingin sa kanya ang konduktor. Kita niya sa mukha ni Rolando ang lungkot at kaba. Medyo inis pero curious rin ang konduktor. "Anong kaso mo, ha?" Tanong nito. "Nasangkot po ako sa away barkada noon, pero nagbago na ako kuya. Gusto ko nilang magsimula ulit." Natahimik ang konduktor. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit siya sa driver at bumulong. "Kuya Ben, yung pasahero sa likod, kulang ang pamasahe. Galing daw sa kulungan." Napatingin si Kuya Ben, ang driver. Medyo matanda na, pero baka sa mga mata nito na mabait itong tao. Saglit siyang tumingin sa salamin at nakita niya si Rolando na nakatingin sa bintana. Tahimik at halatang nahihiya. "Hayaan mo na," sabi ng driver. "Huwag mo nang singilin. Ang mahalaga, gusto niya magbagong buhay." Pagbalik ng konduktor, nakangiti na ito. "Sige na boss, upo ka lang dyan. Libre ka na ni Kuya Ben. Pero promise ha, pag nakaahon ka, tumulong ka rin sa iba." Napatitig si Rolando sa kanya at napangiti ng may halong luha. "Salamat po. Hindi ko po ito makakalimutan. Pangako ko po, talagang magbabago na ako." Tahimik siyang tumingin sa labas ng bintana. Habang umaandar ang bus, dumaan sila sa mga palayan at bundok na unti-unting sumasalubong sa dapit hapon. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakaramdam si Rolando ng pag-asa. Isang maliit na kabutihan lang, pero sapat para maramdaman niyang hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Samantala sa upuan sa kabilang hanay, may isang ale na nakamasid sa kanya mula pa kanina. Maayos ang bihis nito. Medyo may edad na. Halatang galing sa Maynila at may dalang bayong na puno ng prutas. Narinig niya ang pag-uusap ni Rolando at ng konduktor at nakita rin niya kung paano ito nahihiya habang inaabot ang kulang na pamasahe. Napailing siya at marahang napabuntong hininga. Lumapit siya ng marahan sa kinauupuan ni Rolando. "Iho!" tawag ng ale. "Pwede ba kitang abalahin sandali?" Nagulat si Rolando at agad na tumayo. Opo ma'am. May kailangan po ba kayo?" Ngumiti ang ale at inabot ang maliit na supot. "Eto, may mga prutas ako dito. Mangga at mansanas. Kunin mo na, mukhang gutom ka pa." Agad niya namang tinanggihan iyon. "Naku ma'am, nakakahiya po. Ayos lang po ako." Pero marahang itinulak ng ale ang supot papunta sa kanya. "Huwag ka nang mahiya. Hindi lahat ng binibigay kailangan suklian. Minsan, sapat na yung makita naming may ngiti sa mukha ng isang tao." Hindi na napigilan ni Rolando ang mapaluha. Tahimik niyang tinanggap ang prutas. "Salamat po ma'am. Hindi ko po alam kung paano ko mababayaran to." Ngumiti lang ang ale at may inabot pang maliit na halaga.
Heto, idagdag mo sa pera mo. Alam kong mahirap magsimula ulit. Pero tandaan mo na hindi ka nag-iisa. May mga taong handang tumulong. Basta marunong kang tumingin sa tama. Halos hindi makapaniwala si Rolando. Maraming salamat po. Hindi ko po ito makakalimutan. Ngumiti ang Ale, sabay tapik sa balikat niya. Ang mahalaga iho, magbabago ka na talaga. Gamitin mo yung kabutihan na natanggap mo para tumulong din sa iba balang araw. Maraming salamat po talaga, ma'am. Mas lalo niyang naramdaman na may lugar pa rin pala siya sa mundong to, kahit nagaling siyang kulungan. Pagkababa ni Rolando sa terminal, dama niya agad ang amoy ng hangin sa probinsya. Sariwa, malamig, at punong-puno ng alaala. Bitbit pa rin niya ang lumang bag at ang supot ng prutas na ibinigay ng Ale. Habang naglalakad siya pa uwi, kumakabog ang dibdib niya. Matagal din siyang nawala. Mahigit 4 na taon. Sa loob ng panahong yun, ang 2 anak niya na bata pa lang noon ay tiyak na ngayon ay marunong nang tumakbo at nag-aaral na. Paglapit pa lang niya sa harapan ng kanilang bahay, nakita niyang nakatayo sa pintuan ng kanyang asawa, si Mira. Nakahawak ito sa 2 bata na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Si Papa! Sigaw ng isa sa mga bata. Sabay takbo papunta sa kanya. Agad na lumuhod si Rolando at sinalubong ng yakap ang mga anak niya. Hindi niya mapigilang maiyak habang hinahaplos ang buhok ng mga ito. Mga anak ko, ang lalaki niyo na. Bulong niya habang nanginginig ang boses. Lumapit si Mira na umiiyak rin, pero nakangiti. Rolando, totoo bang narito ka na? Nakalaya ka na? Oo, Mira. Sagot niya, sabay yakap sa asawa. Tapos na. Napagdusahan ko na nagawa kong kasalanan. Ngayon, ay gusto kong bumawi sa inyo. Napahinga ng malalim si Mira at mas hinigpita ng yakap. Salamat sa Diyos! Akala ko, hindi na darating ang araw na to. Habang nasa loob sila ng bahay, inilabas ni Rolando ang supot ng prutas. May dala akong pasalubong. Sabi niya sabay inilapag sa mesa ang mga iba't ibang klase ng prutas na inabot ng Ale kanina. Totoo po ba to, Papa? Sabi ng bunso habang tuwang-tuwang tinitingnan ang mga prutas. Ngumiti si Rolando. Galing yan sa isang mabait na Ali sa bus. Hindi ko man siya kilala, pero dahil sa kabutihan niya, may naiuwing pasalubong si Papa. Tahimik si Mira habang pinagmamasdan siya. Kita sa mga mata nito ang pagmamahal at pag-asa. Alam mo, kahit anong hirap ang pinagdaanan natin, ang mahalaga, nandito ka na. Magsisimula tayo ulit, Rolando. Tumango siya habang hawak ang kamay ng asawa. Oo, Mira. Ngayon ko lang naramdaman na malaya na talaga ako. Hindi lang dahil nakalabas ako sa kulungan, kundi dahil may pamilya ako naghihintay. Nang gabing yon ay sabay-sabay silang kumain. Yun ang isa sa mga pinangarap ni Rolando noon pa. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula nang bumalik sa normal ang buhay ni Rolando. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, gising na siya. Tahimik siyang lumalabas ng bahay. Dala ang kanyang lumang lambat at timba. Bumalik siya sa dati niyang hanap buhay, ang pangingisda. Hindi madali, pero yun lang ang alam niyang paraan para muling maitayo ang pamilya niya. Habang nasa laot, tinatanaw niya ang papasikat na araw. Salamat, Panginoon. Mahinang sabi niya habang hinahagis ang lambat. Binigyan mo po ulit ako ng pagkakataon. Pag-uwi niya sa tanghali, dala niya ang ilang kilo ng isda. Masaya niya itong inilapag sa mesa. Mira, may huli ako. 1 kilo para sa atin.
Tapos yung iba, ibibenta ko sa palengke. Nakangiti si Mira habang pinupunasan ang pawis ng asawa. Hindi mo na alam kung gaano ako kasaya na nakikita kitang ganito ulit. Sobrang sipag mo, Rolando. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ng asawa. Para sa inyo to, Mira. Ayoko magtrabaho ka pa. Ako na bahala. Ibabalik ko lahat ng panahong nawala. Hindi nagtagal, nakilala si Rolando ng mga tao sa bayan. Mabait, masipag, at tahimik lang sa buhay. Dahil sa tiyaga niya, inalok siya ng isang sideline sa isang mini resto sa isang resort beach. Rolando, gusto mo bang magtrabaho rito kapag walang huli sa dagat? Tanong ng may-ari ng resto. Oo naman po, kahit anong trabaho, basta marangal. Mabilis niyang sagot. Kaya tuwing hapon, matapos ang pangingisda, tumutulong siya bilang crew sa resto. Naghahain ng pagkain, naglilinis ng mesa, at minsan ay tumutulong mag-ihaw ng seafood sa harap ng mga turista. Isang linggo ng umaga, day off ni Rolando sa mini resto. Sa wakas, may oras siya para sa pamilya niya. Maaga silang nagising at sabay-sabay silang naglakad papunta sa resort beach kung saan siya nagtatrabaho. Pa, totoo bang dito ka nag-iihaw ng isda para sa mga turista? Tanong ng panganay niyang anak habang masiglang tumatakbo sa buhangin. Oo anak. Sagot niya, nakangiti. Pero ngayon, hindi ako magtatrabaho. Mag-e-enjoy tayo. Masaya silang naglatag ng banig sa lilim ng puno. Si Mira ay nagbukas ng baon, adobo, kanin at prutas. Ang dalawang bata naman ay agad na tumakbo papunta sa dagat. Habang nakaupo, tahimik na pinagmamasdan ni Rolando ang kanyang pamilya. Sa puso niya, puro pasasalamat. Dati, ang mga tanikala ng kulungan ang kasama niya. Ngayon, pamilya na niya ang kanyang katabi. Habang nagbabantay siya sa mga anak, napansin niyang may kakaibang sigawan sa may di kalayuan. Napatingin siya at napansin ang isang batang nagpapanik sa gitna ng dagat. Hindi na ito marunong lumangoy at lumulubog na. Hindi na nagdalawang isip si Rolando. Tumakbo siya palabas ng lilim. Hinubad ang kanyang t-shirt at tumalon agad sa tubig. Rolando! Sigaw ni Mira, pero hindi na siya pinigilan. Malakas ang alon, pero mas malakas ang loob ni Rolando. Lumangoy siya ng mabilis hanggang sa marating ang bata. Agad niyang hinawakan ito sa kilikili at iniangat ang ulo sa ibabaw ng tubig. Huwag kang matakot, hinga ka lang. Sigaw niya habang binabalik sa pampang ang bata. Pagdating sa dalampasigan, agad niyang inihiga ang bata at sinimulan ang CPR. Habang pawis at tubig ay tumutulo sa kanyang muka. 1, 2, 3, hinga! Sabi niya, sabay hinga sa bibig ng bata. Tahimik ang paligid. Ang mga tao sa resort ay nanonood, nanginginig sa kaba. Pagkatapos ng ilang segundo, umubo ang bata at lumabas ang tubig mula sa bibig nito. Buhay siya! Sigaw ng isang ale. Napaluha si Rolando sa sobrang ginhawa. Salamat sa Diyos. Bulong niya habang hinahaplos ang noo ng bata. Pagkatapos ng pangyayari, napalibutan si Rolando ng mga tao sa resort. Lahat ay nagpupuri sa kabayanihan niya. Tawag pa rin niya ang bata na ngayoy unti-unti nang bumabangon habang patuloy siyang pinapaypayan ni Mira at ng mga anak. Pa, ang galing-galing mo! Sabi ng panganay niyang anak habang nakayakap sa kanya. Ngumiti siya. Mabuti na lang at ligtas ang bata. Sagot niya habang hinahaplos ang buhok ng anak. Habang nag-aalangan pa siyang tumayo, may lumapit na babaeng umiiyak. May hawak na tuwalya at halatang tarantang-taranta. Anak ko! Anak ko yan! Sigaw ng babae.
sabay yakap sa batang sinagip ni Rolando. Tahimik si Rolando na nakatingin lang sa kanila. Masaya siya na ligtas ang bata. Ngunit nang tumingin ang babae sa kanya, pareho silang nagtaka at halos sabay na napahinto. Ikaw? Bulalas ng babae. Ma'am, kayo po yung… Halos hindi makapaniwala si Rolando. Oo! Sagot ng Ale na ngayon napapaluha na. Ako yung babae sa bus. Ako yung nagbigay sa'yo ng prutas at pamasahe. Nanlaki ang mga mata ni Mira, pati na ng mga taong nakapaligid, at tila hindi rin makapaniwala si Rolando sa nangyayari. Hindi ko inakala na kayo palang nanay ng batang niligtas ko. Lumapit ang Ale, nanginginig pa rin ng kamay habang hinahawakan siya sa balikat. Iho, hindi ko alam kung anong masasabi ko. Dahil parang sinuklian mo ang maliit kong kabutihan ng isang napakalaking pabor. Kung hindi dahil sa'yo, baka nawala na ang anak ko. Ngumiti si Rolando, may luha sa gilid ng mata. Ma'am, kung tutuusin, kayo po ang dahilan kung bakit ako nandito. Kung hindi niyo ako tinulungan noon, baka hindi ako nakauwi. At baka hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magbagong buhay. Napahikbi ang Ale. Ang Diyos talaga, may paraan para pagtagpuin muli ang mga taong may mabuting puso. Niyakap nito si Rolando ng mahigpit at ramdam niya ang pasasalamat nito. Si Mira at ang mga anak naman ay nakatingin lang, puno ng paggalang at pagmamalaki. Maya-maya, lumapit ang isa sa staff ng resort. Kuya Rolando, buti marunong ka ng CPR. Hindi lahat alam yun. Ngumiti siya. Tinuro sa amin yan sa loob ng kulungan. Sabi nila, baka balang araw magamit ko sa tama. Hindi ko inakalang mangyayari talaga. Nagpalakpakan ng mga taong nakapalibot kay Rolando. Ang lalaking minsang tinulungan sa bus, siya ngayon ang tumulong para magligtas ng buhay. Kumalat ang nangyari at grabing papuri ang natanggap ng kanyang pamilya. Ginawaran din siya ng mayor ng kanilang bayan ng reward at ginawang halimbawa na hindi lahat na nakukulong ay masamang tao at hindi lahat na nakukulong ay wala ng pag-asang magbago. At sa sandaling yon, parehong napatunayan ni Rolando at ng Ale na ang kabutihan, kahit gaano man kaliit, ay palaging bumabalik sa tamang oras. At hanggang dito na lang ang magandang istorya nating ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!